Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw ang lagi kong kasama dito. Ikaw ang nag-aalaga ng mga anak ko. Ikaw ang nagluluto ng mga pagkain namin. Hindi ba? Parang ikaw na rin yung asawa ko dito. Jerry, huwag mo akong bibiruin ng ganyan kung hindi mo paninintigan. Tandaan mo, matagal na akong byuda. Kahit may edad na ako, naghahanap pa rin ako ng lalaking pupuno sa pangangailangan ko. Yun na nga eh. Naghahanap ka. At naghahanap din ako. Wala ang asawa ko at wala ka namang asawa. Tabla lang tayo. Kaya ang tanong ko pwede bang ikaw na lang muna ang asawa ko habang nasa abroad si Mrs.? Dear Miss Love, habang malayo ang Mrs. ko, nahulog ako sa isang bawal na relasyon. Sa tiyahin niya mismo. Lihim na affair na pilit naming itinago. Puno ng tukso, kaba, at kasalanang alam naming anumang oras pwedeng mabunyag. Pero nang dumating na ang oras ng pag-uwi ni Mrs., kinailangan na naming pumili. Itutuloy ba ang bawal na pagmamahalan o tuluyan ng iiwan ang lahat para hindi magiba ang pamilya? Sa tuwing umaalis ako ng bahay para mamasada ng tricycle, lagi kong iniisip kung paano ko maaalagaan ng mabuti ang mga anak ko habang si Lorraine ay nasa abroad. Akala ko'y trabaho at pag-aalaga lang ng mga bata ang magiging pasanin ko. Pero hindi ko inasahan, Miss Love, na pati puso ko'y magkakaproblema. Lalo na nung dumating ang araw na si Tita Celine mismo ang nakasama ko sa isang sitwasyong hindi ko akalaing hahantong sa tukso. Ako po si Jerry. Hindi ko tunay na pangalan. 31 taong gulang. Tricycle driver dito sa bayan ng Olongapo. Hindi madali ang buhay. Pero kailangan kong kumayod dahil 2 anak ang iniwan sa akin ni Lorraine, ang asawa ko. Nasa abroad siya bilang isang OFW. Hindi biro ang sakripisyo niya at hindi rin naman biro ang sakripisyo ko rito. Ako ang naging nanay at tatay ng mga bata habang wala siya. Pero kung hindi dahil kay Tita Celine, ewan ko na lang kung paano ko makakayanan lahat. Si Celine ay kapatid ng nanay ni Lorraine. 48 years old na siya, pero halata pa rin ang alindog. Byuda na kasi siya at yung mga anak niya ay may kanya-kanya na ring pamilya. Maliban sa bunso, na binata pa. Si Tita Celine ang palaging tumutulong sa akin. Maglaba ng mga uniforme ng mga bata, pati na rin ang mga damit ko. Mag-asikaso sa bahay at minsan ay nagluluto. Binabayaran ko na lamang siya lingguhan. Madali siyang pakisamahan, palabiro, palatawa. At parang nanay na rin naman ang turing ko sa kanya. Pero may mga sandaling nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Yung tipong habang nagsasampay siya, yung mga tingin niya sa akin hindi ko alam kung pagmamalasakit ba o may ibang kahulugan. At ewan ko ba? Pero minsan napapansin ko na lang din ang sarili ko na napapatitig sa kanya. Hindi naman lingid sa akin na maganda si Celine, kahit na may edad na. Maputi kasi siya, malinis manamit, at kahit na malalaki ng mga anak, para bang hindi nawawala yung lambing sa kilos niya. Minsan pag dumadaan siya sa harapan ko, habang nasa tricycle ako, hindi ko maiwasang mapansin yung kagandahan niya. Mababakas kasi na may itsura talaga ito noong kabataan niya. Dumating ang isang linggo na halos araw-araw ko siyang nakakasama. Ako kapag hindi pumapasada, nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga bata. Si Celine naman naglalaba, nagluluto minsan. Tapos sabay-sabay kaming kakain ng tanghalian. Natural na kasi na kasama na namin siya
sa mga tanghalian at hapunan. Pero habang tumatagal, napapansin ko na may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Isang hapon kasi, pauwi ako galing pasada. May babae akong pasahero na medyo malandi. Walang ginawa kundi dumikit sa akin. Kilalang bayaran sa lugar namin. Nagpababa siya sa tindahan malapit sa bahay namin. Walang ginawa kundi humawak sa akin, sa braso ko. Nung makita ni Tita Celine na kasama ko si Jean, nag-ibang timpla ng mukha niya. Pagpasok ko sa loob, biniro ko siya. Uy, pasensya na. Pasahero lang yun. Di ko naman papatulan si Jean. Sabi ko sa kanya, pero hindi siya sumagot. Kayo naman nagselos na yata kayo. Sabi ko ba sabay kindat bago umalis. Kinabukasan, kinausap niya ako nung nasa bahay na siya. Jerry, alam mo kung lagi ka nalang maghahanap ng babae sa labas, baka sa bandang huli ikaw rin na magsisi. Baka mamaya malaman pa ni Lorraine yan, ikaw din. Yun ang sinabi niya. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Kaya pabiro kong sinabi na, kung ikaw na lang kaya? Ikaw na lang kaya yung magbigay sa pangangailangan ko. Para hindi na ako humanap sa tabi-tabi. At least, sa'yo sigurado akong hindi ako magkakasakit. Pagkasabi ko noon, tatahimik siya. Nakita ko yung gulat at pamumula ng mukha niya. Hindi ko alam kung nagalit ba siya o nahihiya lang. Pero ang hindi ko makakalimutan, sa halip na kontrahin ako, tinitigan niya lang ako ng matagal. Tapos bigla siyang umalis. Hindi siya nagalit. Hindi niya ako pinagsabihan. At doon ako nag-umpisang magkaroon ng interes sa kanya. Doon nagsimula yung tensyon. Doon ko naramdaman, Miss Love, na may natanggal na harang sa pagitan naming dalawa. Simula nung nabitawan ko yung biro na yon sa kanya, hindi na naging pareho yung samahan namin. Kinabukasan nun, araw ng laban niya, Sabado. Nandun siya sa may likod ng bahay, tapos lumapit ako. Umupo ako malapit sa tabi niya. Tahimik lamang siya pero ramdam kong may tensyon, kaya ako na yung unang bumasag. Tungkol dun sa sinabi ko sa'yo, kagabi, biro lang naman yun huwag mo nang damdamin yun. Ngumiti siya. Napatingin ako sa kanya. Biro lang ba talaga yung Jerry? Hindi mo ba to totohanin? Anya. Hindi ako nakasagot dahil napakunot ang noo ko. Tas napakamot pa ako ng ulo ko. Nagkanda utol-utol ko ng sabi dahil hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya. Alam mo, naiisip ko lang ang asawa mo, Jerry. Nasa abroad siya, nagsasakripisyo, hindi biro yun. At alam ko rin namang hindi biro ang pag-aalaga mo sa mga bata. Pero hindi pwedeng tikim ka lang ng tikim ng babae. Bukod sa baka magkasakit ka pa, baka makakita o may makakita pa sa yung mga kapitbahay at makarating kay Lorraine. Ikaw din. Oo nga tita tao lang din naman ako Lalaki. May pangangailangan. Ang hirap naman kasi. Minsan parang wala akong karapatang umangal kasi si Lorraine yung nagpapakahirap dun. Pero paano naman ako rito? Paano yung pakiramdam ng walang karamay? Natahimik siya sandali. Ramdam ko na parang tinamaan din siya sa mga salita ko. Pagkatapos napabuntong hininga siya. Alam mo, Jerry, naiintindihan kita. Biyuda na ako. Hindi na rin ako bata. Pero minsan, hinahanap-hanap ko rin yung init na may kasama. Ilang taon na akong biyuda. At ilang taon na akong nag-iisa. Napatingin ako agad sa kanya. Hindi ko talaga inasahan na aaminin niya yun. Bigla kaming nagkatitigan. Titig ng dalawang taong parehong may kulang. Nagbiro ako para gumaan ang usapan. Di ibig sabihin, tabla tayo. Napangiti siya at sabay hampas sa braso ko. Ikaw talaga, marunong ka pang magbiro. Seryoso na ang usapan Hindi ako nagbibiro. Nagsasabi ako ng totoo.
Ikaw nga ang lagi kong kasama dito eh. Ikaw pang nag-aalaga ng mga anak ko. Hindi ba't parang ikaw na rin yung asawa ko? Nagbago ang tingin niya. May halong lambing. Jerry, wag mo nga sabihin yan. Delikado. Delikado, oo. Pero kung tayo lang ang nakakaalam, baka naman pwede. Sandaling natahimik kami ulit. Ang tanging maririnig lang ay ang pagtulong ng tubig mula sa pinipiga niyang damit. Hanggang sa bigla siyang magsalita. Alam mo, minsan naiisip ko, kung hindi ko lang talaga pamangkin si Lorraine, baka hindi ko pinipigilan ng sarili ko na mapalapit sa'yo. Tumawa ako ng mahina. Hindi mo na kailangang pigilan. Kasi ngayon pa lang ramdam ko na. Dahil ikaw yung laging nandito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o magagalit. Pero hindi niya tinapos ang paglalaban niya. Tumayo si Celine at tumalikod. Pero bago siya pumasok sa loob, luming siya sandali sa akin. Jerry, huwag kang magsalita ng ganyan kung hindi mo kayang panindigan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa mahalip na matakot, mas lalo akong na-challenge. Ilang araw pagkatapos ng usapan naming yun, mas naging malapit kaming dalawa. Kapag naghahain siya ng pagkain, madalas nauupo siya sa tabi ko. Kapag nag-aabot siya ng plato, may konting sadyang pagdikit ng kamay. At ako naman hindi na rin nagpapakipot. Minsan sinasadya ko ng purihin siya. Ang galing mo talagang magluto. Kung hindi kita kasama rito, ewan ko na lang. Baka puro sardinas, itlog at noodles ang kinakain naming mag-aama. Nambola ka pa. Hindi yan bola, totoo lang. Alam mo ba, minsan naiisip ko, bakit ba hindi na lang ikaw yung naging asawa ko? Natawa siya pero tinakpan ang bibig niya. Sira ka talaga, huwag kang ganyan, baka marinig ka ng mga bata. Hindi naman nila maiintindihan. Tingin nila ay nagkukulitan lang tayong dalawa. Unti-unti, naging parang laro sa amin ang palitan ng banat. Dandian na hindi lantaran pero halatang may laman. Isang gabi, nagpasya akong mag-inom ng kaunti sa labas ng bahay. May kaibigang nagyaya. Pag-uwi ko, pasado 10:00 na. Nagulat ako nung makita kong gising pa si Celine. Inaayos yung mga uniforme ng bata. Uy, gising ka pa? Hindi ka ba napapagod? Parang di ka na nagpapahinga eh. Sabi ko. Hindi ako mapalagay kapag wala ka eh. Paano kung may mangyari sa'yo sa daan? Anya. Aba, parang asawa na talaga ang datingan ng mga salita mo ah. Biro ko ulit. Natawa lamang siya pagkatapos ay hindi na umimik. Ewan ko sa'yo, Jerry. Baka nga, asawa na rin talaga ang turing ko sa'yo. Kahit hindi naman dapat. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Sa loob-loob ko, ito na yata, wala nang atrasan. Siya nga pala, bakit ngayon ka lang? Halos 9:00 na ng gabi, kanina ka pa hinihintay ng mga bata dito. Pinagluto ko na lamang sila ng ulam, maya-maya uuwi na rin ako. Anya, pasensya ka na, ang dami nagpatid eh. Tapos napainom pa ako. Pero sulit naman eh, bumili ako ng ulam. Pinakita ko ang binili kong lechon manok. Ngumiti siya at tumango. Kumain ka na ba? Tanong ko habang naupo sa tapat niya. Konti lang pero sasabayan pa rin kita. Nagayos kami ng hapunan. Habang kumakain, napansin kong nakatitig siya sa akin. Natapos ang hapunan at nagsimula na siyang magligpit. Tumayo ako at tinulungan siya. Habang hinuhugasan niya ang plato, ako naman ang nagsasali ng tubig sa pitsyel. Nasa tabi lang niya ako at ramdam ko ang init ng presensya niya. Siya nga pala, salamat sa lahat ng ginagawa mo ah. Kung wala ka dito, hindi ko talaga alam kung paano ko itataguyod yung mga bata. At hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat. Dahan-dahan siyang lumingon. Malapit ang mukha niya sa akin. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mata naming dalawa. Ramdam ko ang kaba.
Pero ramdam ko rin ang paghihila ng pagkakataon. Jerry, bulong niya. Hindi ko na napigilan ng sarili ko nun, Miss Love. Hinawakan ko yung kamay niyang may mga sabon pa. Pinigilan ko yung paghuhugas niya. At doon, kusa kaming napalapit sa isa't isa. Nagumpisa lang sa simpleng paghahawak ng kamay. Ang katahimikan ng gabi, ang lamig ng hangin mula sa bintana, at ang init ng aming damdamin. Lahat ay nagtulak sa isang kasalanan. Napayakap ako sa kanya, mahigpit, at hindi siya nagpilit na kumuwala. Pero malito, Jerry. Paano si Lorraine? Bulong niya at nanginginig ang tinig. Alam ko. Pero matagal ko nang nararamdaman to, at sigurado kong nararamdaman mo rin. Huminga siya ng malalim. Parang sinusukat kung hanggang saan ang lakas ng loob niya. Sa huli, imbis na itulak ako, yumakap din siya pabalik. Sa mga braso kong yon, naramdaman kong hindi na siya tiyahin, kundi isang babaeng matagal na rin naghahanap ng init ng pagmamahal. Sige, pero ngayon lang to. Pag bumalik na ang asawa mo, ibabalik kita sa kanya. Tumango lamang ako. Dinala ko siya sa maliit na kwarto sa tabi ng sala. Doon ko siya dahan-dahang inupo sa gilid ng kama. Nakayuko siya, halatang nag-aalangan pa, pero hindi bumibitaw sa kamay ko. Pero paano kung malaman ni Lorraine? Mahina niyang tanong. Huwag na muna nating isipin yun. Ang alam ko lang, ikaw yung nandito ngayon. Ikaw ang kasama ko. At ikaw ang bumubuo sa kakulangan niya. Unti-unti kong nilapit ang mukha ko sa kanya. Sa unay nag-aatubili siya, pero kalaunan ay pumikit din. Ang unang halik na iyon mahina lang. Parang tinatanong kung papayag ba? At nang hindi siya umatras, tuloy nang lumalim ang halikan namin. At sa gabing iyon, natagpuan namin ang sarili namin sa sitwasyong hindi na dapat pinasok pero hindi na rin kayang takasan. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Para bang doon niya binuhos ang lahat ng lungkot at pangungulila na pinasan niya mula nang mabiyuda siya. Ako naman, doon ko binuhos ang lahat ng pangangailangan at pangungulila ko kay Lorraine. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang katawan namin ang nag-usap. Ang mga titig namin ang nagbigay ng kasiguraduhan. At matapos ang lahat, magkatabi kaming nakahiga. Wala ni isa sa aming nagsasalita. Hanggang sa siya na ang unang bumasag. Jerry, kapag dumating na ang asawa mo, ibabalik kita ha. Hinawakan ko ang kamay niya. Naiintindihan ko. Pero hanggat wala pa siya, ikaw muna. Itatago natin at sisiguraduhin kong walang makakaalam. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Ngumiti siya habang nakapikit. Tumango siya. Salamat, Jerry. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon ko lang ulit to naramdaman. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. At sana'y hindi tayo magsisi. Akala ko matapos ang gabing iyon, hindi na kami makakatingin sa isa't isa. Akala ko iiwasan na niya ako, o kaya'y ako mismo ang makakaramdam ng matinding hiya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo pa kaming naging malapit, na para bang tinanggal na yung pader na pumipigil sa amin noon. Kinabukasan, maaga akong bumangon para maghanda na sa pasada. Nakita ko siyang dumating sa bahay. Nang makita niya ako, saglit pa kaming nagkatitigan. Walang salita, pero ramdam ko ang mensahe. Ngumiti siya ng tipid at inabutan ako ng isang baso. Mag-ingat ka ha? Mahina niyang sabi. Salamat. Sagot ko sabay hawak ng bahagya
sa kamay niya habang inaabot niya ang kape ko. Maliit na bagay lang yun pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. At mula noon, sa bawat araw na lumipas, laging may mga sulyap at mga biro na may halong lambing na parang sa mag-asawa. Kapag natutulog ang mga bata sa tanghalit walang pasok, minsan sabay kaming kumakain. Doon nakakapag-usap kami ng masinsinan. Jerry, sabi niya minsan habang kumakain kami ng ginisang gulay. Huwag sana tayong masyadong madala. Baka kasi dumating yung araw na mahirapan na tayo. At baka pagsisihan natin to. Tumingin ako sa kanya. Paano ko naman pagsisisihan ng bagay na to? Ang init na may karamay. Ang makasama ka. Ikaw yung nandito. Kaya hindi ko pagsisisihan ang nangyayari. Napailing siya pero hindi maitatago ang ngiti. Sira ka talaga. Isang linggo ang lumipas bago ulit may nangyari sa amin. Galing ako sa pasada noon. Pagod ako at nadatnan kong abala siya sa may kusina. Amoy ulam na paborito ko. Adobo. Uy, mukhang masarap yan ah. Tanong ko habang inaalis ang tsinelas. Oo, pinagluto ko kayo. Naawa ako sa inyo eh. Puro instant noodles ang kinakain nyo kapag wala ako. Natawa ako. Kasi naman, yun lang ang alam kong lutuin eh. Iba talaga yung luto mo eh. Habang kumakain kami, napapansin ko siyang iba ang tingin. Pagkatapos naming magligpit, nagkaroon kami ng mahabang katahimikan. Hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Jerry, hindi ko alam kung tama pa ba ito eh. Pero alam mo, hindi ko rin kayang itanggi na masaya ako tuwing kasama ka. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko rin alam kung saan tayo dadalhin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Ayokong tumigil. At nung gabing yun, muli naming binigay ang sarili namin sa isa't isa. Mas banayad, mas buo ang damdamin. Parang may kasamang pag-amin na hindi na ito aksidente. Ito na ang lihim naming mundo. Isang halik hanggang sa lumalim at muling nauwi sa kwarto. Dama ko ang tila apoy sa katawan niya at yun ang lalong nagpatindi sa kasabikang aking nararamdaman. Jerry, paano kung malaman ni Lorraine? Hinaplos ko ang kanyang buhok. Hindi niya malalaman. Wala namang makakapagsabi. At hindi ko rin siya gustong masaktan. At alam kong ganun ka rin. Pero hindi ko kayang itanggi ang nararamdaman ko. Alam mo bang delikado tayo kapag may nakakita? Hindi lang si Lorraine ang masasaktan. Pati ang mga anak mo at ang mga anak ko. Oo, alam ko. Pero kaya nga mag-iingat tayo eh. Tuwing nandito ka, tuwing nakikita kita, wala akong ibang gusto, kundi yung makasama ka, sabi ko. Tumahimik siya. Ramdam ko yung takot sa dibdib niya, pero ramdam ko rin ang init ng kanyang pagkakayakap. Sa huli, hindi na siya nagsalita pa. Lumipas ang mga araw at natuto kaming magtago. Kapag may ibang tao, normal lang ang kilos. Parang wala kaming lihim. Pero kapag kaming dalawa lang, sapat na ang isang sulya para magkaintindihan. Minsan habang nagsasampay siya ng labada, bigla ko siyang lalapitan at bubulungan. Ang ganda mo, para ka talagang hindi tumatanda. Loko ka, sagot niya habang namumula, pero hindi tinataboy ang biro ko. O kaya naman habang naglalakad siya pauwi, sinasabayan ko siya at pasimpleng hinahawakan ng kamay. Saglit lang pero sapat para magbigay ng kilig na matagal nang nawala sa kanya. Sa kabila ng takot at pangamba, hindi na namin kayang bitawan ang isa't isa. At sa pagkakataong magkasama kami sa gabi, lalo kaming nahuhulog. Hindi na lang to tungkol sa pisikal na pangangailangan. May damdamin na, may pagmamahal,
na unti-unting nabubuo kahit mali. At sa puntong yun, alam kong hindi na basta-basta mawawala si Celine sa buhay ko. Lumipas pa ang mga buwan. At sa kabila ng mga pangamba, nagpatuloy pa rin ang lihim naming relasyon. Hindi ito araw-araw pero sapat ang mga gabing magkasama kami para makalimot sa mundo. Siya pa rin ang palaging nasa bahay, naglalaba, nagluluto para sa mga bata at para sa akin. At sa likod ng lahat ng iyon, may mga titig at haplos na nangyayari. Alam naming mali, pero para kaming sinasakal kapag sinusubukan naming iwasan ang isa't isa. Kaya kahit papalapit na ang araw ng pag-uwi ni Lorraine, mas lalo kaming kumakapit sa mga sandaling natitira. Sa kalendaryong nakasabit sa may sala, tinandaan ng mga bata ang petsa ng pag-uwi ng nanay nila. Excited silang lahat. Ako man ay excited din. Pilit na nakangiti sa tuwing tinatanong nila kung ilang tulog na lang. Pero sa loob-loob ko, bawat guhit ng araw sa kalendaryo ay parang latay sa dibdib ko. Minsan kinausap ako ni Celine habang magkasama kami sa likod ng bahay. Malapit na siyang umuwi, Jerry. Hanggang kailan natin to kayang itago? Napayuko ako. Hanggang kaya natin. Alam mo namang ayokong mawala ka, di ba? Tumingin siya sa akin. Halatang pinipigilan ng emosyon. Pero alam mong darating din ang araw na kailangan na nating pumili. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na sa oras na dumating na si Lorraine, ibabalik kita sa kanya. Dahil hindi ka naman talaga sa akin. Hindi ko siya sinagot. Imbis, ay niyakap ko siya ng mahigpit. Para bang yakap yun ng isang taong takot sa nalalapit na katapusan. Dumating si Lorraine isang hapon. Masigla siyang sinalubong ng mga bata at halos hindi na siya mabitawan ng mga ito. Niyakap din niya ako ng mahigpit at doon ko naramdaman ang bigat ng konsensya nung makita ko ang asawa ko. Pagdating sa bahay, nandun si tita at siya ang unang nilapitan ni Lorraine. Tita Celine, salamat sa lahat ha. Kung wala ka baka hindi kayanin ni Jerry. Ngumiti naman si Tita Celine. Matatag. Wala yun, iha. Masaya akong nakatulong sa inyo. Masaya ang unang gabi. Tawanan, kwentuhan, bigay ng mga paslubong. Pero sa gitna ng saya, ramdam kong mabigat ang dibdib ni Tita Celine. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. At ako, habang pinagmamasdan siyang nakaupo sa gilid, alam kong may desisyon na siyang pinanindigan. Kinabukasan, pagkatapos ng kasiyahan, tinawag niya kaming mag-asawa sa may sala. Lorraine, Jerry, panimula niya. Baka sa susunod na araw, aalis na ako. Uuwi muna ako sa anak ko. Di ba bagong panganak siya? Kailangan niya na mag-aalaga ng bata Matagal na rin niya akong hinihintay. Nagulat si Lorraine. Ngayon na po ba talaga, tita? Kakauwi ko pa lang naman tapos aalis ka kaagad. Hindi man lang tayo makakapag-bonding. Umiti siya. Masaya akong makita kayong buo ulit. At ngayong nandito ka na, Lorraine, alam kong hindi na ninyo ako masyadong kailangan. At alam ko namang aalagaan mo ang mga anak mo. Pati na rin si Jerry. Agad siyang niyakap ni Lorraine. Maraming salamat, tita. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti lang si Tita Celine at hinaplos ang buhok ng pamangkin niya. Aalagaan mong pamilya mo, ha? Iyon ang pinakamahalaga. Habang abala si Lorraine sa kusina, lumapit ako kay tita sa may bakuran. Sa gitna ng katahimikan, nagkaroon kami ng huling pagkakataon para magkausap. Jerry, mahina niyang sabi, huwag mong isipin na umalis ako dahil ayaw na kita. Umalis ako dahil mahal kita. At dahil mahal ko rin ang pamilya mo. Naapalunok ako. Naiiyak ako nun, Miss Love. Paano naman ako? Sanay na akong nandyan ka palagi. Hinawakan niya ang kamay ko. Matuto ka, Jerry. Andyan ang asawa mo.
Andyan din ang mga anak mo. Alam kong naibaling mo lang sa akin ang atensyon mo dahil wala ang asawa mo noon. Dahil nandito ako palagi. Pero huwag mong kalimutan na minahal kita kahit alam nating dalawang bawal. Napayakap ako sa kanya ng maigpit. Paano? Sigurado ka na talaga? Hindi kita makakalimutan. Tumango siya. At sa huling sandali bago siya umalis, nag-iwan siya ng ngiti. Ngiting may sakit pero punong-puno ng tapang. Kinabukasan, sinamahan namin siya papunta sa terminal. At kami ni Lorraine, kasama ang mga bata, nakatayo sa gilid ng kalsada at kumakaway. Masayang-masayang mga bata pero ako, tahimik na pinagmamasdan ang paglayo niya. Pero alam kong hindi na ito basta bakasyon lang. Ito ay pamamaalam na niya sa akin. Ang huling hakbang niya para protektahan ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang aking story. Nagmamahal, Jerry.